15, Buksan po natin sa ating Biblia sa Juan chapter 15. verses 1 to 8. We'll read alternately with Brother Arvin. John chapter 15, verse 1 hanggang verse 8. Babasahin po natin ng sabay-sabay. Ako po muna ang unang babasa sa verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang tagapag-alaga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Verse 7, kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. So today we're gonna learn the John chapter 15. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin ang tungkol sa 1 chapter 15. The main message in the John chapter 15 is very clear. Abide in me. Ang pinakapaksa dito po sa John chapter 15 ay napakalinaw, manatili kayo sa akin. So when we get salvation, we have to abide in Jesus Christ. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, kailangan po natin manatili kay Hesukristo. So verse 4, abide in me, I in you. Verse 4, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. So what is the way to abide in Jesus? Kaya ano po ang kaparaanan para makapanatili kay Jesus? The verse 3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. So through the word of God, when the people get salvation, they become clean. They realize they are already forgiven and cleansed. Kaya sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, nauunawaan na po natin na tayo po yung malinis. Tayo po yung napatawad na at nalinis na po tayo. Jesus came to this world to redeem our sins. Si Jesus ay pumarito sa mundo upang tubusin ang ating mga kasalanan. And He took away the sin of the world. At inalis niya po yung kasalanan ng lahat ng mundo. And by His precious blood, He washed away all our sins. At sa pamamagitan po ng kanyang mabuting dugo, nalinis po ang lahat ng ating kasalanan. That message is written in the Bible. Yung mensahe po na iyon ay nakasulat na po sa Biblia. So through the Bible, when we realize that, we get salvation, we become clean. Kaya sa pamamagitan po ng Biblia, kapag naunawaan po natin yon, tayo po yung magiging malinis na. So Jesus is in this group, the group of saved people. Kaya si Jesus ay naririto po sa grupo ng mga ligtas na mga tao. So the verse 4, abide in me and I in you. You indicates the verse 3, the people who became clean by the word of God. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ibig sabihin ng ako'y sa inyo, yung mga taong nalinis na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That is the church. Ito po yung iglesia. So church is not a building. Ang iglesia po ay hindi gusali. Church is the group of saved people by the word of God. Ang iglesia po ang grupo ng mga ligtas na mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So Jesus clearly says, when we get salvation, we have to abide in the church. Kaya malino po na sinabi ni Jesus, pagkatapos po na tayo maligtas, kailangan natin manatili sa iglesia. Otherwise, we have no fruit and we cannot be used by God. Dahil kung hindi, wala po tayong bunga at hindi po tayo magagamit ng Diyos. So that's the message of chapter 15. Kaya ito po yung mensahe ng chapter 15. So actually the history of the place that God works is different. Kaya yung pong Depending on the age, the where God works is different. Kaya yung pong kasaysayan, nakadepende po sa panahon kung paano po kumikilos ang Panginoong Diyos. The place to have the fellowship with God was different depending on the age. At ang lugar kung saan po napapanahon ay nakadepende po sa panahon po na kumikilos ang Diyos. So at the time of Abraham, Isaac, Joseph, that time they have the fellowship with God through the altar.
Kaya sa pamagitan po ng panahon ni Abraham, Isaac at Joseph, sa panahon po nila, sila po ay nakikipag-fellowship sa Diyos doon po sa altar. And after Exodus, God gave the tabernacle to have a fellowship with the Israel people. At pagkatapos naman po ng Exodus, yung po mga Israelita ay nagkakaroon po ng fellowship doon po sa ilang. So through the tabernacle, God works in Israel. Sa pamagitan po ng tabernakulo, yung Diyos po ang kumikilos sa mga Israelita. And after Israel people entered the land of Canaan, they built the temple. At pagkatapos po na makapasok ang mga Israelita sa Kanaan, sila po ay nagtayo ng templo. So through the temple, God had a fellowship and God showed His power. Sa pamagitan po ng templo, yung pong Diyos ay nagkaroon po ng fellowship sa kanila. And when Jesus came to this world, through Jesus Christ, the people had the fellowship with God. At nang si Jesus ay naparito sa mundo, yung si Jesus ay nagkaroon na po ng fellowship sa Diyos. And God's power was in Jesus. At ang kapangyarihan po ng Diyos ay naki Jesus. That's why Jesus said, His body is a temple. Kaya sinabi po ni Jesus, yung kanyang katawan ay ang templo. Please bookmark here and let's look at the John chapter 2, Lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa aklat ng 1, chapter 2. verse 21. Chapter 2, verse 21. But He was speaking of the temple of His body. Subalit siya nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. So when Jesus was in this world, the power of God was in Him, and through Jesus Christ, the people could have a fellowship with God. Kaya nung araw na naparito si Jesus, yung pong kapangyarihan ng Diyos ay nasa Kanya po at nagkaroon po tayo ng fellowship sa Kanya. But after Jesus resurrected and raised up to heaven, where is the power of God, and through where can we have a fellowship? Pero pagkatapos po na may akyat sa langit si Jesus, nasaan na po yung kapangyarihan ng Diyos at nasaan na rin po yung pong pagtitipon? That is the church. Nasa iglesia na po. Through the church, we can have a fellowship with God. Sa pamagitan po ng iglesia, mayroon na po tayong fellowship sa Diyos. Through the church, God revealed His work. Sa pamagitan po ng iglesia, ipinapakilala po ng Diyos yung kanyang mga gawa. Through the church, God saved the other people. Sa pamagitan po ng iglesia, ay nililigtas po ng Diyos yung po mga tao. That's why the church is the most important part since we get salvation. Kaya ang iglesia po ang pinakamahalagang bagay pagkatapos na tayo po'y maligtas. Without the church, we cannot have a fellowship with God, and we cannot learn anything, we cannot experience the God's work. Dahil kung wala po ang iglesia, wala po tayong pagkilos sa kapangyarihan ng Diyos, wala din po tayong fellowship at wala din po yung pagtitipon sa atin. Let's look at the Matthew chapter 18, Punta po tayo sa Mateo chapter 18, verse 20. verse 20 po. Matthew chapter 18, verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. For where 2 or 3 are gathered together in my name, it means 2 or 3 gathered for the glory of God. They are ready to sacrifice for the glory of God. Kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo, ibig sabihin, yung po mga taong handang magsakripisyo para po sa kalawalatian ng Diyos. This group is the church. Ito pong grupo na to, ang mga iglesia. So one person, one saved person cannot be church. Kaya ang isang ligtas na tao lang po ay hindi magiging iglesia. The minimum unit of the church is 2. Ang pinakakaunti lang para matawag na iglesia ay dalawa. Where 2 or 3 are gathered together in my name, I'm there in the midst of them. Kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. So Jesus is in the middle of the church. Kaya si Jesus po ang nasa gitna ng iglesia. Church is not the building. Ang iglesia po ay hindi gusali. Church is the group of saved people. Ang iglesia po ay grupo ng mga ligtas na mga tao. So let's look at the 1 Corinthians chapter 1, Punta po tayo sa 1 Korinto chapter 1, verse 2. sa verse 2. Would you read? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat ng bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon.
The Church of God is not the Iglesia ni Cristo, that denomination. Kaya yung pong iglesia ng Diyos ay hindi po ito yung iglesia ni Kristo, yung pong denominasyon. The Bible clearly explains those who are sanctified in Jesus Christ, called to be saints, saved people. Sabi po, malinaw po na sinabi ng Biblia, sila po na mga tinawag na mga banal kay Kristo Jesus, yung po mga naligtas. Let's look at the 1 Corinthians chapter 16, Punta po tayo sa 1 Corinthians, unang Korinto chapter 16, verse 19. verse 19 po. The churches of Asia greet you. Ang iglesia ng Asya ay binabati kayo. If the church is a building, how can they greet? Kaya kung ang iglesia ay gusali, paano po sila makakapagbati? The building bow and hello. Kaya ang gusali ba ay yuyuko? Church of Asia greet you means the saved people in Asia greet you. Binabati kayo ng mga iglesia ng Asya. Ibig sabihin, yung po mga ligtas sa mga Asya yung bumabati sa inyo. And Aquila and Priscilla greet you heartily in the Lord with the church that is in their house. So churches in their house means, it doesn't mean there is another church building in the house. Kaya yung pong si Aquila at si Priscilla kasama ng iglesia na nasa kanilang bahay. Yung pong iglesia ng bahay, hindi po ito yung ibig sabihin ng iglesia na nasa loob ng bahay. It means the saved people gathered in their house. Ibig sabihin, yung pong mga ligtas na mga tao nagtipon sa loob po ng bahay. Let's look at the Acts chapter 14. Punta po tayo sa Aklat ng Magawa, chapter 14. Acts chapter 14, verse 27 and 28. Magawa, chapter 14, verse 27 hanggang 28. Would you read? Nang sila- The 27 only. When they had come and gathered the church together, they reported all that God had done with them. Kaya 27, nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia at iniulat lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila. If the church is the building, how can we gather the church? Kaya kung ang iglesia ay gusali, paano po nila maititipon yung mga iglesia? Gathering church means gathering the saved people. Yung pagtitipon ng iglesia, ibig sabihin yung pagtitipon ng mga ligtas na tao. Let's look at the Acts chapter 16, Magawa chapter 16, verse 5. verse 5 po. The churches were strengthened in the faith and increased in the number daily. Kaya't ang mga iglesia ay lumakas sa pananampalataya at daragdagan ang kanilang bilang araw-araw. So churches were strengthened. It doesn't mean that we add the blocks in the church building. Kaya lumalakas ang pananampalataya sa iglesia. Hindi ibig sabihin nito na nagdadagdag po tayo ng mga hollow blocks doon po sa gusali. The brothers and sisters get strength in the faith. Yung po mga kapatiran, sila po yung nakakuha ng kalakasan sa pananampalataya. Acts chapter 20, Magawa chapter 20, verse 28. verse 28 po. This verse, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. If the church is the building, Jesus shed the blood to purchase the building. Kaya kung ang iglesia ay gusali, ibig sabihin pala ay binili ng Diyos yung pong iglesia sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Jesus shed the blood and sacrificed everything, even his life, to save the sinners, not the building. Kaya dumanak po ang dugo ni Jesus at nagsakripisyo po siya para po sa iglesia. Hindi po sa gusali, kundi po sa mga tao. So the group of saved people are called the ecclesia. Kaya yung pong grupo ng mga ligtas na mga tao ay tinatawag na eklesya. It means the separated people from the world. Ibig sabihin, yung mga taong inihiwalay mula po sa mundo. So God separated the saved people from the world to work in the world. Kaya iniwalay po ng Diyos yung pumaligtas ng mga tao dito po sa mundo para kumilos sa Diyos. So we have to distinguish the church and church building. Kaya kailangan po natin malaman yung pagbahan ng iglesia at ng gusali ng iglesia. So building is just a church building or just a building. Ito pong gusali ay isa lamang pong gusali. The group of saved people are true church. Yung pong ligtas na mga grupo ng mga tao, sila po yung tinatawag na tunay na iglesia. So, if we think the church is like a building, then we easily become hypocrites.
Kaya kung iisipin po natin, kung ito pong iglesia ay isa palang gusali, tayo po'y ipokrito. Out of the church building, we live as we wish. Dahil kapag umalis na po tayo sa gusaling ito, tayo po'y mabubuhay alinsunod sa kagustuhan When we natin. attend the church, we think there is a God. That's why we are careful and we act like a holy. Kaya kung atin tayo ng church, iniisip natin ng yung Diyos, kaya tayo po'y magiging banal lang. No, Hindi po. church is not a building. Kaya ang iglesia, hindi po yun yung gusali. So even though there is the beautiful building having the cross, if nobody gets salvation, even though so many people gathered, it's not the church in the eyes of God. Kaya kahit po yung gusali ay napakaganda, pero po kung walang mga ligtas na mga tao dito na nagtitipon po sila, hindi po ito yung magandang iglesia sa harapan ng Diyos. Even though here is no building, if the saved people are gathered, this is the church. Pero kung wala pong gusali, kahit po yung mga tao ay nagtitipon, yung mga ligtas na mga tao, ito po tinatawag na tunay na iglesia. If somebody buy that building and use that place for sabong was sabong? Sabong. Sabong? Oh, sabong. Then that becomes the place of sabong. Kaya kung ang gusali ng iglesia ay ibebenta at magiging sabungan, ito po yung magiging lugar ng sabungan. So if the building is the church becomes a sabong. Kaya kung yung pong iglesia ay gusali pala, ito pong gusali ng iglesia ay magiging sabungan. So group of saved people only can be the church. Kaya ang grupo ng mga ligtas na mga tao ang magiging tunay na iglesia. Then how can we find the true church since we get salvation? Pero paano po natin matatagpuan yung tunay na iglesia pagkatapos na tayo po ay maligtas? Let's look at the Romans chapter 10. Punta po tayo sa Roma chapter 10. Romans chapter 10 verse 14 and 15. Roma chapter 10 verse 14 hanggang 15. Would you read? Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? O paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? Verse 15, at paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabubuting balita ng mabubuting bagay. So this is the God's way to save other people. Kaya ito po yung paraan ng Diyos para iligtas sa mga tao. God sent the saved person Pinadala ng Diyos yung pong ligtas na tao and He preached the gospel. at nangaral po siya ng Ebanghelyo. And unsaved people listen and believe it. At yung mga hindi ligtas, sila po'y nakinig at nanampalataya. Then they get salvation. At naligtas po sila. So if the people get salvation, the group delivering the salvation to them is the true church. Kaya kapag ang mga taong iyon ay naligtas, yung po mga ipinadalang tao na iyon para sa kanila, sila po yung mga grupo ng mga tunay na iglesia. Because through the church, God save other people. Dahil sa pamamagitan po ng tunay na iglesia, iniligtas po ng Diyos yung ibang mga tao. That's why when we get salvation, we have to abide in that group. Kaya pagkatapos na tayo po'y maligtas, kailangan po natin manatili doon po sa grupo na iyon. We don't need to visit all the churches and check, are you saved? How can you saved? Do you believe the eternal redemption? We don't need to ask. Kaya kapag tayo po'y pupuntas doon po, hindi na natin kailangan pumunta sa iba't ibang mga iglesia para po tanungin sila kung ligtas ka ba, natubos na ba yung mga kasalanan mo, hindi natin kailangan tanungin sila at bisitahin. When we get salvation, we just need to abide in the group delivering the salvation to us. Pagkatapos po na tayong maligtas, kailangan lang po natin manatili doon po sa grupo ng mga tao nagpahayag sa atin ng Ebanghelyo. Through that true church, we can have a fellowship with God. Dahil sa pamagitan po ng tunay na iglesia, magkakaroon po tayo ng fellowship sa Diyos. In the true church, there is the God's power and wisdom. Kaya sa loob po ng tunay na iglesia, andito po yung kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Let's look at the 1 John. Punta po tayo sa unang 1. 1 John chapter 2. Unang 1, chapter 2, verse 27. verse 27 po. 27, the anointing which we have received from Him abide in you. Sabi po, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. It means the power of Holy Spirit is in the church. Ibig sabihin, yung kapangyarihan po ng Diyos ay nasa iglesia. Then the next part, you do not need anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true, and is not lie. And just as it has taught you, you will abide in Him.
Kaya sa susunod po na bagay, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman, ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan, kung paano kayo tinuturuan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya. So you do not need that anyone teach you. It doesn't mean that the pastor doesn't need. It doesn't mean that pastor teach you. Doesn't need to teach you. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang turuan ng sinuman. Hindi ibig sabihin na ito na hindi na ninyo kailangan turuan pa ng mga pastor. It means without except the teaching in the church, we don't need anyone. Ibig sabihin po na maliban po sa pagturo ng mga pastor sa iglesia, hindi na natin kailangan ng iba pang mga tao. It means the teaching in the church is enough for our Christian life. Ibig sabihin, yung pagtuturo sa loob ng iglesia ay sapat na para po sa buhay natin. We don't need any other sermon on YouTube. Hindi na po natin kailangan ng mga sermon sa YouTube. We don't need anyone who will teach us except the church, out of the church. Hindi na natin kailangan turuan pa mula po sa ibang mga labas ng mga iglesia. Because in true church, there is the wisdom of the Holy Spirit and power of the Holy Spirit. Dahil dito po sa tunay na iglesia, andito na po yung karunungan ng Espiritu Santo at yung pong kapangyarihan ng Espiritu Santo. So verse 28, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ngayon, mga munting anak, manatili kayo sa Kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagdating. That's why Bible clearly says, abide in Him, abide in the church. Kaya malinaw po na sinabi ng Biblia, manatili kayo sa Kanya, manatili kayo sa iglesia. It's for not to be shameful. Upang hindi maging kayahiya. If we depart from the church, we cannot grow up, we have no fruits. So when we stand before God, we will be so shameful. Dahil kung iiwalay tayo sa iglesia, hindi po tayo lalago at wala po tayong bunga. Kapag tayo po ay tatayo sa harapan ng Diyos, magiging kahiyahiya po tayo. God will say, I sacrificed everything to save you. What did you do? Dahil sasabihin po ng Diyos sa iyo, nagsakripisyo ako ng lahat ng bagay para sa iyo. Anong ginawa mo? Did you abide in the church at least? Naninatili ka ba sa iglesia? If you abide in the true church, at least you can get the reward. Kung nanatili ka sa tunay na iglesia, kahit paano magkakaroon ka po ng pagpapala. But why did you depart from the church and no reward? Pero bakit ka po umiwalay sa tunay na iglesia, kaya wala ka pong gantimpala? That's why when we depart from the church and stand before God, we will be so shameful. Kaya kapag tayo po ay hihiwalay sa iglesia at pagdating yung araw na tatayo na tayo sa harapan ng Diyos, tayo po yung mapapahiya. So, when we look at the places where God works, this time it's very clear. Only through the church, God is working. Kaya kung titingnan lang po natin yung mga lugar kung saan po may mga ligtas, makikita po natin yung pagkilos po ng Diyos sa tunay po na iglesia. That's why without the true church, we cannot find God's will, we cannot be used by God. Kaya kung iwalay po tayo sa iglesia, hindi po natin makikita yung kalooban ng Diyos at hindi po natin maunawaan yung kalooban ng Diyos. And God has a purpose of the church. At meron pong layunin ang Diyos para po sa iglesia. Through the church, God wants to work. Sa pamagitan po ng iglesia, nais po ng Diyos na kumilos. Let's look at the Matthew chapter 28. Tingnan po natin sa aklat ng Mateo chapter 28. The verse 19 and 20. Verse 19 po hanggang 20. 19, go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. This is the first purpose of the church. Verse 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos na tayo maligtas, ito po yung unang layunin ng ating pambuhay. Go and make disciples means, go and preach the gospel and save the lost souls. Humayo kayo at gawin ninyo silang mga alagad. Ibig sabihin, kayo po ay humayo at iligtas ang mga tao. And second purpose of the church is 20. At ang ikalawa pong layunin ng iglesia, ito pong versikulo 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So another purpose of the church is
teaching and establishing the brothers and sisters in the Word of God. Isa pa pong layunin ng iglesia, yung pong paturuan po yung mga kapatiran at tulungan po silang lumago sa salita ng Diyos. That's why the 1 Corinthians chapter 3, Apostle Paul said, I planted. Kaya doon po sa unang Korinto chapter 3, sinabi po ni Apostol Pablo na ako ang nagdilig. It means he preached the gospel and saved lost souls. Ibig sabihin, siya po yung nangaral ng ebanghelyo at nagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. And he said, Apollos watered. At sinabi naman po na si Apollos, siya po yung tubig. These days, I like the gardening. Kaya ngayon, isa pa naman po ngayon, ako po ay nagdidilig ng halaman. I plant the seed. Kaya nagasig po ako ng mga binhi. Planting the seed is not everything. Kaya yung pong paggasik o yung paglalagay po ng mga binhi, hindi po ito yung lahat. After planting, always should take care of them. Dahil pagkatapos po ng paghahalaman, kailangan mo pong iglagaan po sila. If they becomes dry, we have to give the water. Dahil pagkat sila po ay natuyo, kailangan po natin silang lagyan ng tubig. If there are insects, we have to put some spray. Kaya kung meron po mga insekto, kailangan po natin silang lagyan ng sprayan. And for the sunshine, we have to move the position. At sa sikatan ng araw, kailangan po nating ilipat yung po kanilang posisyon. So planting is not the end. Kaya ang paghahalaman ay hindi pa po natatapos. So for summer retreat, we invite so many losers. Sa summer retreat, nag-imbita po tayo na napakarami ligaw na kaluluwa. We believe many people get salvation. Naniwala po tayo na marami pong mga taong naligtas. But that's not the end. Pero hindi pa po ito yung katapusan. We have to give the water, we have to take care of them. Kailangan po natin silang diligan, kailangan po natin silang alagaan. That is the true purpose of the church. Yun po yung dalawang layunin ng iglesia. So when we look at the Apostle Peter and John, their work was different. Kaya kung makikita po natin sa Apostol Pedro at si Juan, yung kanila pong layunin ay magkaiba. When they were fishermen, the Apostle Peter cast the net. Habang sila po ay nangingisda, ito pong si Apostol Pedro, siya po yung naglalayag noong pong lambat. And Apostle John repaired the net after catching the fish. At ito naman pong si Apostol Juan, siya po yung naghahayunan, naghulma noong pong mga lambat para po makakuha ng mga isda. Casting the net is like preaching the gospel and saving the losers. Ang paghahagis po ng lambat, gaya po nito ng paghayar ng ebanghelyo at pagliligtas ng maligaw na kaluluwa. But that's not the end. Pero hindi pa po dito natatapos. If we don't repair the net, save the people they cannot stay in the church. Dahil kapag hindi po tayo mag-aayos noong pong lambat, yung pamaligtas ng mga kaluluwa, hindi po sila makakapanatili. So it's very clear, since we get salvation, we have to abide in the church. Kaya napakalinaw po na pagkatapos na tayong maligtas, kailangan po nating manatili sa iglesia. And two purpose of the church is saving losers and establishing the brothers and sisters in the faith. Ito po yung dalawang layunin ng iglesia, yung magligtas ng mga ligaw na kaluluwa at magtatag ng pong mga brothers and sisters na lumalagaw sa pananampalataya. So church is the most important part in the New Testament. Kaya ang iglesia po ang pinakamahalagang bagay dito po sa Bagong Tipan. That's why the Bible explain about the church through the many symbols. Kaya dito po sa Biblia, ipinaliwanag po yung iglesia sa napakaraming mga simbolo. Let's look at the John chapter 10. John chapter 10. John chapter 10 verse 1 to 5. Mula po sa John chapter 10, verse 1 hanggang verse 5. The 4 and 5. 4 and 5. Verse 4 hanggang verse 5 po. Would you read? Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. And the verse 11 and 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako ang mabuting pastol, iminigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat, ay pinabayaan ng mga tupa at tumakas, at inaagaw sila ng asong gubat at ikinakalat. Our Lord is like a good shepherd. Yung Panginoon po natin, siya po yung mabuting pastol. And church is like a flock of the lamb.
At ang iglesia naman po ay gaya ng gawa ng kawan ng mga tupa. Then sheep recognize the voice of the owner, the shepherd. At nakikilala po nila yung pong tinig ng kanila pong mga pastol. And shepherd lead his flock of the lamb through his voice. Kaya yung pong pastol, siya po ay tumatawag doon po sa kawan na binibukan niya po yung kanyang tinig para po sa mga tupa. So, like this, the church is the house of Word of God. Gaya po nito, ang iglesia, ito pong bahay ng salita ng Diyos. Why do we gather in every Sunday? Bakit po tayo nagtitipon tuwing linggo? Every Wednesday? Tuwing Miyerkules? Whenever we have a fellowship, why do we gather? Tuwing meron po tayong fellowship, bakit po tayo nagtitipon? Basically, in order to learn the Word of God. Sa katunayan, para po mapag-aralan ang salita ng Diyos. Because through the Word of God, God guides us. Dahil sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ginagabayan po tayo ng Diyos. Through the Word of God, God lead us and give us the instruction. Sa pamagitan po ng salita ng Diyos, tinuturuan po tayo ng Diyos at binibigyan po niya tayo ng instruction. So, like these symbols, we have to be, we're gonna be led by the Word of God in the church. Gaya po nitong simbolo na to, tayo po'y pinapatnubayan po ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng iglesia. And another symbol between God and the church is like a bride and the bridegroom. At isa po pong simbolo sa pagitan po ng Diyos at ng iglesia, ito pong gaya po ng ikakasal na asawang lalaki at babae. Church is like a bride of Jesus Christ. Yung pong iglesia ay gaya po ng asawang babae ni Jesucristo. Let's look at the Hosea. Punta po tayo sa aklat ng Hosea. Hosea chapter 2. Hosea chapter 2. Page 1327 po. Chapter 2 verse 20. Chapter 2 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan at makikilala mo ang Panginoon. So, I'll betroth you to me in faithfulness. Faithfulness. Gagawin kitang asawa ko sa katapatan. It means, no matter what happens, I'll not forsake you. Ibig sabihin, anuman ang mangyari, hindi kita iiwan. So through the Hosea and the Gomer's story, God shows how much faithful He is. Kaya sa pamagitan po ng kwento ni Hosea at ang kanyang asawang si Gomer, ipinapakita po dito yung pong katapatan ng Diyos. Here is the one woman, harlot. Her name is Gomer. May isa pong bayarang babae na ang pangalan niya po ay Gomer. Then God command the Hosea to get married with her. At inutos po ng Diyos na kay Hosea na makipag-asawa po sa kanya. Then Gomer has a cheating. At ito pong si Gomer, yun po ay nangangalo niya. But God command the Hosea to visit Gomer and bring her again. Pero iniutos po ng Diyos kay Hosea na kunin po si Gomer at dalhin niya po. God command the Hosea to love her again. Dahil iniutos po ng Diyos kay Hosea na muli po siyang mahalin. No matter what you have to pay, you pay and love her. Ano man ang kailangan mong bayaran, babayaran po iyon at mamahalin mo siya. This is the relationship between the church and our Lord. Ito po yung relasyon sa pagitan po ng iglesia at ang Panginoon. Sometimes there are many kinds of even though we get salvation, there are many kinds of members. Kahit naligtas na po tayo, napakarami pong sitwasyon yung pong ibang mga miyembro. And also, there are many kinds of churches. At napakarami pong uri ng pong mga iglesia. Some churches are so young. Yung ibang mga iglesia, napakarami mga kabataan. So in the church, there are so many problems. Kaya yung iba naman sa iglesia na yun ay napakaraming problema. Members always jealous and fault. Kaya lagi po silang nagsaselos at nag-aaway. And there are sins. At mayroon po mga kasalanan. And they don't think according to the will of God. At hindi po nila iniisip yung pong kalooban ng Diyos. So even though they are the group of saved people, they are so young. Kahit naggrupo po sila na maligtas na mga tao, napakabata pa po nila.
And there are so many problems. At napakarami pong problema. But still, God loves that church. Pero mahal pa rin po sila ng Diyos. So I'll get married with you with the faithfulness means no matter what happens, I love you. Kaya ikaw ay aking asawa na may katapatan. Ibig sabihin, ano man ang mangyari, mamahalin kita. No matter what happens in the church, God loves the church. Ano man ang mangyari sa loob ng iglesia, mahal ng Diyos ang iglesia. That's why God always protect the church and be with the church. Kaya lagi pong pinoprotektahan ng Diyos ang iglesia at lagi niya pong sinasamahan. Let's look at the Hosea chapter 11, So Hosea chapter 11, verse 8. verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano kitang pababayaan, O Ephraim? Paano kitang itatakwil, O Israel? Paano kitang gagawin tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Seboim? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko. Ang aking habag ay nagningas. It means, how can I forsake you? Ibig sabihin, paano ko iiwan ikaw? If you make a mistake, do I have to forsake you? No. Kung makagawa ka ba ng kamalian, kailangan ba kitang pabayaan? Hindi. For example, man and woman get married. Halimbawa, mayroon pong lalaki at babae, nagpakasal po sila. If the wife is not good at cooking, Pero, do we divorce? pero kung ang asawang babae hindi marunong magluto, maghiwalay na ba sila? Why you don't wash the dishes? Let's divorce. Bakit hindi ka marunong maghugas? Maghiwalay na tayo. We can't. Hindi po natin kaya. No matter what happens, God loves us. Ano man po ang mangyari, mahal po tayo ng Diyos. That's why departing from the church means departing from this unconditional and amazing love. Kaya ang paghiwalay dito po sa iglesia, yung pong paghiwalay sa doon po sa sa mahal po na pag-ibig. The husband always loved the wife. Yung pong asawang lalaki, mahal na mahal niya po yung asawang babae. Even though she make so many mistakes, husband always cares the wife and the love. Kahit nakagawa po siya ng napakaraming mga kamalian, yung po kanyang asawang lalaki ay mahal na mahal pa rin po siya at ginagabayan po siya. But one day, the wife leave the husband. Pero isang araw, yung asawang babae, humiwalay po siya sa kanyang asawa. It means she wants to give up this all love and all protection, all supply. Ibig sabihin, isinuko niya na po yung kanyang buhay sa kanya, yung protection at yung kanyang suporta. God support and love and give everything through the church. Ang Diyos po ay sumusuporta at minamahal po tayo at binibigay po lahat ng mga bagay sa iglesia. But departing from the church means we give up these all things. Pero yung pong paghiwalay sa iglesia, ibig sabihin, isinusuko na natin yung ating buhay sa lahat ng bagay na ito. That is great loss. Ito po'y napakalaking kawalan. Let's go back to John chapter 15. Punta po tayo sa aklat ng 1 chapter 15. This is another symbol of the relationship between God and church. Ito po yung isang simbolo sa pagitan po ng Diyos at ng iglesia. Chapter 15 verse 1. Sa chapter 15 verse 1. I'm the true vine and my Father is the vine dresser. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. This is the word of Jesus. Ito po yung salita ni So Jesus. Jesus said, He is the vine tree. At sinabi po ni Jesus, siya po yung puno ng ubas. And the God the Father is a farmer. At ang Diyos Ama, siya po yung tagapag-alaga. So, vine tree is Jesus Christ. Ang puno ng ubas ay si Jesucristo. And farmer is God the Father. Ang mag-asasaka o tagapag-alaga ang Diyos. There are two, simply, we can divide the trees into two groups. Kaya simple lang po na maaari nating hatiin yung pong mga puno sa dalawang parte. Some kinds of tree looks beautiful only. Yung ibang puno ay napakaganda po sa kanya. But some trees bear the fruits.
Pero yung iba naman po mga puno, nakakapamunga ng napakarami. So the vine tree, have you seen the vine tree? Nakakita na po ba kayo ng puno ng ubas? Vine tree? We cannot use it to make the furniture. Hindi natin yun magagamit para po sa mga kasangkapan. Branch is pangit. Very weak and very thin. Yung po kanya mga sanga ay napakahina po dahil napakanipis lang po. So, if it doesn't bear the fruits, it's useless. Kaya kung hindi po makakapamunga ito po yung walang kabuluhan. So the farmer really expect the fruits. Kaya ang tagapag-alaga, umaasa po siya ng po mga bunga. And the tree also does its best to bear the fruits. At yung pong puno, siya po yung dapat na makapamunga ng pong mga bunga. So when we get salvation, God expects the fruits from our life. Kaya pagkatapos po ng ating kaligtasan, umaasa po ang Diyos sa bunga ng ating pong buhay. When will He change His lifestyle? Kailan kaya magbabago yung buhay nito? God expects when we will stop our sin. Kaya inaasahan po ng Diyos kung kailan po natin ititigil yung ating kasalanan. God expects when we evangelize other people and bear the fruits. Inaasahan din po ng Diyos kung kailan tayo makapag-evangelize ng mga tao at makakapamunga. God doesn't want to look at just beautiful plants. God wants to see our fruits. Ayaw lang po ng Diyos na makakita ng napakagandang mga alaman. Nais po niya na makakita ng mabuting mga bunga. That's why after we get salvation, we have to do our best to bear the fruits. Kaya pagkatapos na tayo po yung maligtas, kailangan po tayong magpagal para po sa marami po mga bunga. Then how can we bear the fruits? Pero paano po tayo makakapagdala ng maraming bunga? We don't have a power. Wala po tayong kakayahan. The branch doesn't have any power. Yung bunga ay wala po siyang anumang kakayahan. But the secret of the bearing the fruits is, even though the branch is weak and doesn't have any power, if it abides in the tree, it bears the fruits. Pero ang sikreto po ng mga sanga, kapag ito po ay nakapanatili na nakakabit doon po sa puno, ito po talaga ay makakapamunga ng napakaraming bunga. Even though we don't have any power, if we abide in the church, God provides all the nutrition, then we can bear the fruits. Kaya kapag tayo po ay mananatili sa iglesia, yung Diyos po ang magbibigay ng nutrients po sa atin upang tayo po ay makapamunga. That's why the verse 4, Jesus said, "Abide in me and I in you." Kaya sinabi po ni Jesus sa verse 4, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. As I told you, you indicates the verse 3, you, the group of saved people. Kaya ito po tumutukoy doon po sa verse 3 na grupo ng mga ligtas na mga tao. So abiding in Jesus means abiding in the church. Kaya ang pananatili po kay Jesus ang pananatili sa iglesia. And Jesus said, verse 4, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Kaya sinabi po ni Jesus, gaya ng sanga na hindi nagbubunga buhat sa kanyang sarili, malabang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. The one day, in the tree, the branch was broken. Isang araw, yung pong puno, yung kanyang isang sanga ay naputol. But after some days, amazingly, from here, another branch comes out. Pero nakakamangha, pagtitanang na isang araw, yung po may isang sanga na tumubo mula po doon po sa kabilang na bahagi ng puno. We have to know, if we depart from the church and don't like to bear the fruits, God use another branch. Kailangan po nating maunawaan. Kung hiwalay po tayo sa iglesia at kung ayaw po nating manatili, gagamitin po ng Diyos yung ibang mga tao. The verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga nananatili sa akin. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Without me means without the church, you can do nothing. Kung kayo'y hiwalay sa akin, ibig sabihin kung kayo'y hiwalay sa iglesia, ay wala kayong magagawa. Not only we cannot do anything, but also we'll be disciplined if we depart from the church.
Hindi lang po tayo sa walang magagawa, kundi tayo din po ay didisiplinahin kung tayo po hihiwalay sa iglesia. That is verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung hindi manatili sa akin, siya itatapon ng sanga at matutuyo. At sila ay titapunin at ihagis sa apoy at masusunog. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. Sabi, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Sabi po, matutuyo. When we abide in the church, we have a passion. Kapag noon po nanatili tayo sa iglesia, dapat meron po tayo pagsusumikap. We desire to save all our people. Ninanais po natin na magligtas ng lahat ng mga tao. That's why we always invite the people and conduct a recorded Bible seminar, live Bible seminar, and counseling. We do everything. Kaya tayo po ay nag-iimbita ng napakaraming tao at nagsasagawa po tayo ng recorded Bible seminar, live Bible seminar, at lahat po ng mga bagay. But when we depart from the church, our passion is dried up. Pero kapag tayo po ay umalis sa iglesia, yung ating pong pagsusumikap ay matutuyo. I never seen the people who departed from the church and eagerly they preach the gospel. I never seen such a person. Kailan naman ay hindi pa po ako nakakita ng mga taong humiwalay sa iglesia at nakapangalan ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. When they don't attend the church even 1 month, they lose all the passion and desire. Kapag hindi na po tayo naka-attend dito po sa iglesia, lahat po ng ating pagsusumikap ay mawawala na po. And they have a wisdom when we have a wisdom when we abide in the church. At meron po tayong karunungan kapag nananatili po tayo sa iglesia. But when we depart from the church, we cannot find the will of God. Kapag tayo po hiwalay sa iglesia, hindi po natin matatagpuan yung kalooban ng Diyos. And our spirit is withered, dried up. At ang ating espiritu ay matutuyo. So, we have no joy out of the church. Kaya wala na po tayong kagalakan kapag nasa labas na po tayo ng iglesia. When we depart from the church, we always our heart is full of concern and the worries. Kaya kapag tayo nasa labas na po ng iglesia, yung ating pong puso ay punong-puno ng mga problema. When you look at the brothers and sisters have a good activity, they sacrifice for the gospel. Wow, I should be there. Kapag nakikita po natin yung pong mga kapatid po natin na napakarami po silang mga ginagawa at mayroon po mga gawain dito po sa loob ng iglesia, naiingit po tayo na sinasabi natin, dapat nandun din ako. I have to return. This is not my place. Kailangan kong manumbalik, hindi ito yung lugar ko. If we really get salvation, we cannot depart from the church. Kung talagang naligtas na tayo, kailanman ay hindi tayo lalayo sa iglesia. Even though they depart from the church, they have no concern and no trouble in their heart, I'm sure they are not saved. Kapag tayo po iwalay sa iglesia at sila po ay walang mga problema at alalahanin sa buhay, sigurado po ako na hindi pa po sila ligtas. If they really have a Holy Spirit in them, they cannot have true peace and true joy without the church. Dahil kung talaga pong sila ay ligtas na, dapat meron pong Holy Spirit na meron pong tunay na kagalakan at alalahanin para po sa kanila. And the verse 6, the last part, they gather them, they means unsaved people, gather them, save the people who departed from the church, threw them into the fire, and they are burned. At sila ay titipunin. Ibig sabihin, yung mga hindi ligtas sa mga tao, sila ihagis sa apoy at masusunog. So it doesn't mean if we depart from the church, we go to hell. It doesn't mean that. Hindi po ibig sabihin ito na kapag tayo po'y humiwalay sa iglesia, tayo po'y mapupunta sa impyerno. It means when we depart from the church, by unsaved people will be disciplined. Ibig sabihin, kapag tayo po'y humiwalay sa iglesia, sa pamamagitan po ng mga hindi ligtas na mga tao, tayo po'y didisiplinahin. We're gonna have so many troubles through unsaved people. Magkakaroon po tayo ng napakaraming mga problema sa pamamagitan po ng mga hindi ligtas. So, the verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang Ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. How can we glorify God? Paano po natin maluluwalhati ang Diyos? If we bear the much fruit,
That's the best way to glorify God. Kapag tayo po yung makakapamunga ng napakaraming bunga, ito po yung pinakamagandang paraan para maluwalhati natin ng Diyos. The best way to bear the fruits and more fruits is to abide in the church. Ang pinakamainam na paraan para po tayo higit pang makapamunga ng marami, ang pananatili sa iglesia. Through the church, God provide all the spiritual food and the strength. Sa pamagitan po ng pananatili ng iglesia, susuportahan po tayo ng mga espiritual na mga pagkain at kalakasan. Then we can grow up and bear fruits. At tayo po ilalago at makakapamunga ng napakaraming bunga. And let's look at Ephesians chapter 1. Punta tayo sa Ephesians chapter 1. Here is another symbol. May isa pa pong simbolo. Chapter 1, verse 22 and 23. Chapter 1 verse 22 hanggang verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siya'y katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. The church is body of Jesus Christ. Ang iglesia, ang katawan po ni Jesucristo. And the head of the church is Jesus Christ. At ang ulo po ng iglesia ay si Jesucristo. And the verse 22, the verse 23, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Sa verse 23, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. So it means, when God created the heavens and the earth, God put all the wisdom and power in the creatures. Ibig sabihin, pagkatapos po ng nilalang ng Diyos ang lahat ng mga bagay, Kanya pong initinatag yung pong karunungan at kapangyarihan sa Kanyang mga nilikha. Then the verse 22, He put all things under His feet and gave Him to be head of all things to the church. At Kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. So it means, here is the heavens and the earth, Ibig sabihin, andito po yung langit at ang lupa, and above all things, there is the church. at sa ibabaw po ng lahat ng mga bagay ay ang iglesia. And above the church, the head of the church is Jesus Christ. At doon po sa tuktok ng iglesia, ito pong ulo ay ang si Jesucristo. So, in everything, in all things, there is the wisdom and power. Kaya sa lahat ng mga bagay ay mayroon pong karunungan at kapangyarihan. But above all things, there is a church. It means, in the church, there is more wisdom and power. Ibig sabihin, sa lahat ng mga bagay na ito, ang ipumapaibabaw ang iglesia. Ang ibig sabihin, sa iglesia ay may higit na mayroon pong karunungan at kapangyarihan. It means the church is more precious than everything in this world. Ibig sabihin, ang iglesia ang mas higit na mahalaga kaysa sa lahat ng mga bagay dito sa mundo. So, head of the church is Jesus Christ and body is the church. Ang ulo po ng iglesia ay si Jesucristo at ang katawan naman po ang iglesia. And under the feet of the church, there is all things. At sa paa po ng iglesia ay napakarami, ito po yung lahat ng mga bagay. So, head of the church is Jesus Christ. It means we cannot be, anyone in the church cannot be bossy to others. Ulo ng iglesia, ito pong si Jesucristo. Ibig sabihin, walang sino man sa atin ang kaya magmalaki sa ating mga sarili. And why do you attend the church? At bakit kayo umaatin ng iglesia? For people or for the Lord? Para ba sa tao o para sa Panginoon? Para sa Panginoon. Because the head of the church is God. That's why the motivation of our Christian life must be God. Dahil ang ulo po ng iglesia ay Diyos, kaya yung motibasyon po ng ating buhay ay ang Diyos. We attend the church not for obeying other people, but for obeying our Lord. Tayo'y umaatin po ng church, hindi para sumunod sa mga tao, kundi para sumunod sa Panginoon. So the Galatians chapter 1, Sa aklat ng Galatia, chapter 1,
Galatians chapter 1 verse 10. Would you Gala- read? Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yes. We live not to please man, but to please God. Tayo po'y nabubuhay hindi para magbigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos. So we attend the church for the Lord. Tayo po'y umaatin ng iglesia para sa Panginoon. Sometimes I heard Pastor, I don't want to attend the church because of that brother and sister. Minsan narinig ko po na, Pastor, ayoko lang umatin ng church dahil po kay brother o dahil po kay sister. It proves that the motivation of their Christian life is wrong. Pinapatunayan niya lang po yung motivasyon ng kanyang buhay ay mali. We attend the church not for other people. Umaatin po tayo ng iglesia hindi para sa mga tao. We attend the church for the Lord. Umaatin po tayo ng iglesia para sa Panginoon. That's why even though some people make us disappointed, we attend the church because still we have a God in the church. Dahil kaya kahit pinanghinaan po tayo sa pamamagitan ng mga tao, umaatin po tayo ng iglesia dahil para sa Panginoon. Even though some people misunderstand me, we go to the church because it's for the Lord. Kahit na hindi po tayo naunawaan ng mga tao, umaatin po rin tayo ng iglesia dahil para sa Panginoon. We abide in the church only for pleasing God. Nananatili po tayo sa iglesia para lang po mabigay luwalhati sa Diyos. So the head is Jesus Christ and body is the church. It means serving the body is serving the head. Yung ulo po ay si Jesus at ang katawan ay iglesia. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa iglesia, yung paglilingkod po sa katawan ay ang paglilingkod din po sa ulo. When we serve brothers and sisters, meaning we serve our Lord. Kapag naglilingkod ka po sa mga kapatid, ibig sabihin, naglilingkod ka po sa Panginoon. Many times, brothers and sisters serve me, Pastor, you try this food. Marami po mga kapatid, kung minsan, naglilingkod po sila kay pastor, na pastor, eto po, may pagkain. It doesn't serve my head, right? Hindi It naman may po, serve my body. hindi naman po niya pinaglilingkudan yung aking ulo o yung aking katawan. But it serves all of me. Pero pinaglilingkuran niya yung lahat sa akin. Serving the body means serving the head. Kaya ang paglilingkod sa katawan, ibig sabihin ay paglilingkod sa ulo. It means that when we serve brothers and sisters, it's exactly same with serving our Lord. Ibig sabihin, kapag naglilingkod po tayo sa mga kapatiran, ibig sabihin ay naglilingkod din po tayo sa Panginoon. Let's look at the 1 John. Punta po tayo sa unang 1. 1 John chapter 20. Unang 1, Chapter 4 verse 20. unang 1, chapter 4, verse 20. Let's read it together, verse 20, 3, 2, 1. Kung sinasabi ng sinuman, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. Yes. Very clear, right? Kaya napakalinaw po, di pa po? Somebody says, I love God. Yung iba sinasabi, mahal ko ang Diyos. But he doesn't like the brothers and sisters. Pero ayaw nila ng mga kapatid. It means somebody likes my head, but he doesn't like my body. Na para bang yung iba, mahal nila, gusto nila yung aking ulo, pero ayaw nila sa katawan ko. He cannot say, I love you. Hindi natin masasabing mahal kita. So it doesn't make sense. If we love our Lord, we have to love the body of our Christ, the church. Kaya walang kabuluhan po ito. Ibig sabihin, kung naglilingkod po tayo sa ulo, kailangan maglingkod din po tayo doon po sa katawan ng iglesia. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, verse 35. Matthew chapter 25, verse 35. Jesus said, the verse 35 and 36,
Would you read? Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Verse 36, ako'y naging ubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. So Jesus said, you serve me like this. Sinabi po ni Jesus, pinaglingkuran niyo ako ng gaya nito. Then these people said, when did we serve you? Kaya sinabi po ng mga tao, kailan ka namin Then pinaglingkuran? Jesus answered, verse 40, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa. When you serve other brethren, you serve me. Kapag naglingkod kayo sa mga kapatid, pinaglingkuran ninyo ako. Do you want to serve Jesus Christ? Nais po ba ninyong paglingkuran ng Panginoong Hesukristo? Do you want? Gusto niyo po? Then serve brothers and sisters. E di, paglingkuran ninyo, yung mga brothers and sisters. If you want to love Jesus Christ, love brothers and sisters. Kung gusto niyo pong mahalin si Hesukristo, mahalin niyo po yung mga brothers and sisters. If you want to help Jesus Christ, help brothers and sisters. Kung gusto niyo pong tulungan si Hesukristo, tulungan niyo po yung mga brothers and sisters. But if you hate the brothers and sisters, you hate Jesus Christ. Pero kung ayaw ninyo sa mga brothers at sisters, ayaw rin ninyo kay Hesukristo. If you despise the other brothers and sisters, you despise Jesus Christ. Kung hinahamak ninyo yung mga brothers and sisters, hinahamak din ninyo si Hesukristo. We have to remember that. Kailangan po nating alalahanin ito. When the Apostle Paul, when he was Saul, he was on the way to Damascus to persecute the saved people. Si Apostol Pablo po, nung araw na siya po ay si Saulo pa lang, siya po ay pumunta sa Damasco para po tugisin o po usigin yung po mga Kristyano. At the time, Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Nung panahon na yun, sinabi na Jesus kay Saulo na, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? If you don't treat our brothers and sisters well, we don't treat our Jesus well. Kung hindi mo tinatrato ng mabuti yung mga brothers and sisters, hindi mo rin po tinatrato ng mabuti ang Panginoong Hesukristo. If we speak a bad word to other brothers and sisters, we speak a bad word to our Lord. Kung nagsasalita tayo ng masasamang bagay sa mga brothers and sisters, nagsasalita rin po tayo ng masamang bagay sa ating Panginoon. And in the church, there are many parts and each part has a different role. At sa iglesia ay napakarami po mga bahagi at sa bawat bahagi na iyon ay iba-iba po yung mga katungkulan. Let's look at the 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Punta po tayo sa unang Korinto, chapter 12. verse 12. Chapter 12 verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa at marami ang mga bahagi at ang lahat ay bahagi ng katawan, bagamay marami ay isang katawan, gayon din si Kristo. Yes. So, here is one body but there are many parts. May isang katawan pero napakarami mga parte ng katawan. And finger cannot work like a foot. Hands cannot work like a foot. Yung kamay natin, hindi naman yan kayang gumawa katulad ng ating mga paa. If my hands wants to work like a foot, I have to work like this. Kung yung ating kamay ay gustong gawin kung ano yung ginagawa ng ating mga paa, kailangan po lumakad ng ating kamay. If my foot wants to work like a hands, through the foot I have to eat. Kaya kung yung paa ay gustong gawin yung gawain ng ating kamay, ang paa ay kailangan natin kumain gamit yung ating mga paa. Each part is amazingly designed to work according to each part. Kaya bawat bahagi ay nakakamangha po na ginagawa po nila yung kanilang mga katungkulan. In the church, we have to find our part. Sa loob ng iglesia, kailangan po nating hanapin yung ating mga bahagi. We have to find what I have to do and what I can do in the church. Sa bawat parte ay kailangan po natin hanapin kung ano yung kailangan natin gawin o kung ano yung dapat natin gawin. So I really hope and pray all of us
join at least one ministry. Kaya ako po'y umaasa at nanalangin na bawat isa po sa atin ay makaluhok kahit sa isang ministeryo lang. I don't have any ministry. I'm not talented. Wala akong ministry kasi hindi ako talentado. But at least we can clean up. Pero kahit papaano, pwede naman po tayo maglinis. At least we can paint. Kahit papaano, pwede naman po tayo At magpintura. least we can cook and carrying something. Pwede naman po tayo magluto, pwede po tayo magbuhat ng anumang mga bagay. If we try to find our work in the church, there is. Kaya kung hahanapin lang po natin yung ating katungkulan sa loob ng iglesia, meron po tayong matatagpuan. I'm so glad whenever the brothers and sisters come to me and, Pastor, can I join the ministry? What a wonderful. Kaya natutuwa po ako kapag may mga kapatid na pumupunta po sa akin na nagtatanong kung anong ministry ang pwede sa akin. They want to do something in the church. Dahil nais po talaga nilang magpagal para po sa iglesia. Our Christian life is not like coming to the church on Sunday and going back. It's not everything for our Christian life. Yung ating buhay Kristyano ay hindi lang po a-attend sa iglesia at pagkatapos ay uuwi na. Ito po hindi po lahat-lahat. God wants to see our fruits. Nais po ng Diyos na makita yung ating mga bunga. God wants to see our work. Nais po ng Diyos na makita yung ating pagpapagal. God wants to see our sacrifice. Nais po ng Diyos na makita yung ating mga sakripisyo. So, today, we learn about the church. Kaya ngayon, napag-usapan po natin yung tungkol sa iglesia. There are many things to learn about the church, but please remember, without church, my Christian life will be dead. Napakaraming bagay pa po yung dapat natin maunawaan sa iglesia. Pero pakiusap, alalahanin po natin na kung wala tayo sa iglesia, yung ating buhay ay patay. Then, no matter what happens, I'm gonna abide in the church. At anuman ang This is the resolution. We need to make this resolution. At anuman ang mangyari, kailangan kong manatili sa iglesia. Ito po yung dapat nating maging resolusyon. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po'y manalangin na.